Net25 Studios, muli tayong makibalita tungkol sa lagay ng panahon at sa sitwasyon na po ng ibang lugar sa ating bansa. Ito po ang LTE Love Tony Peta Navrathang. Sa pagpapatuloy po ng maulan na panahon, nananatili niyong kasama ang Net25 na handang magbigay po sa inyo ng mga update at iba pang balita. Kaya sumubaybay po sa ating live stream sa Net25 Facebook pages at sa Net25 YouTube po natin, pati na po sa Net25 TV. Tutukan po natin ang lagay ng ating bansa at maki-hashtag po ang ating hashtag ngayong araw, hashtag LTE Bantay Habagat at Bagyo. Kumustahin naman natin ang mga kabarangay sa ilang lugar sa mga probinsya at sa Kamaynilaan na patuloy na naapektuhan ng dumating na habagat at ngayon nga ay ang pagpasok po ng bagyo. Kahapon, August 17, Lunes po yan, sa Olongapo City, Zambales. May ila pong pagguho ng lupa na nangyari sa syudad dahil sa walang tigil na pag-ulan. Ayan naman ho, talaga naman. At ang alam ko may mga na-rescue pong mga residente dyan po sa nangyaring pagguhong yan. At wala naman hong mga nasaktan. Ayan, yun naman ang pinaka-importante sa lahat. Sa Barangay Barreto naman po, may mga natumbang puno at nasirang poste ng kuryente at ilaw dahil po sa landslide. May mga apektado ring residente at nawala ng tirahan sa Barangay Calaklan. Sa Oriental Mindoro kahapon August 18, Martes ay may nangyari namang landslide sa Barangay Sinandigan, Puerto Galera. Isa po ang kumpirmadong nasawi matapos matabunan ng gumuhong lupa sa kalsada. Yun po yung ipinakikita namin kanina o ipinakita naming video kanina. Sa Pampanga naman ho, mula po kahapon August 18, humihingi po ng tulong ang lokal na pamahalaan ng Pampanga sa national government tungkol sa matinding pagbaha sa ilang mga bayan sa kanilang probinsya. Isa sa matinding naapektuhan ay ang mga bayan po ng Macabebe at Masantol na ayon sa kanilang local government ay below sea level. Kaya naman ang tubig na dumarating sa probinsya ay sinasulo po ng dalawang bayan. Panawagan ng local government ng Pampanga na mag-dredging sana ang Pampanga River para hindi saluhin ng mga bayan ang tubig na nagiging sanhi po ng kanilang pagbaha sa lugar na yan. Narito naman po ang update sa ilang mga major dam at waterways. As of 5 a.m. ngayong araw po, August 19, ayon sa Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Council. Mag-umpisa po tayo sa La Mesa Dam. 79.91 meters po at yan po ay alert level 3. Okay? Ang Marikina River, 14.75 meters. Wala pong alerto yung level na yan. Sa May Quirino po sa Tulyahan River, 38.55 meters. Wala rin pong alerto. At sa San Juan River naman po ay 12.31 meters. Nakataas po yan sa alert level 1. May reported flooding naman po sa Valenzuela. Ang balitang ito ay mula sa Metro Manila Development Authority as of 5:55 a.m. Ngayong umaga or kaninang umaga ay may pagbaha po sa Valenzuela City sa MacArthur Highway. Umabot po ito ng 8 inches gutter deep pero makakaraan pa naman po ang lahat ng klase ng sasakyan. Problema sa baha at leptospirosis at delay sa pagkuha po ng basura. Naku, yan po yung mga nararanasan po natin. Problema o yung ating mga kabarangay dahil nga po sa pagbabaha sa ilang lugar o sa napakaraming lugar. Dahil na rin po sa tuloy-tuloy na pag-ulan at pagbaha. Ayan po ilang sakit ang posible nating makuha gaya po ng leptospirosis. Ayon sa DOH or Department of Health, umabot na po sa 3,440 ang naitalang kaso ng leptospirosis mula po noong Enero hanggang nitong Agosto 8. At sa kasalukuyan, umabot na rin po sa 220 ang naitalang bilang ng nasawi sa sakit na ito ngayong taon. Isa po sa apektado ng leptospirosis dulot ng matinding pag-ulan at pagbaha ay ang Maynila.
As of August 18 kahapon, may naitalang 8 kaso ng leptospirosis sa lungsod ayon sa Manila City Health Department. Ayan naman po yun. So sa ating mga kabarangay, mga magulang, no? Ano pa rin talaga tuloy-tuloy pa rin ho talaga yung mga paglalangoy ng ating mga kabataan sa mga bahang lugar, sa mga ilog. Naku, parang wala hong takot. Kailangan ho magkaroon ho tayo ng disiplina. Yung ating mga anak ay kung wala namang gagawin po sa labas ay dapat ho'y manatili sa kanilang tahanan para po sa kanilang sariling kaligtasan. Para naman po maiwasan ang leptospirosis, ito po ang paalala ng Department of Health or DOH. Makikita rito kung kayo po ay nasa low, moderate o high risk sa leptospirosis at kung ano ang kailangan nyo pong gawin. Ayan, makikita nyo po yan. Meron ho kasing, ang alam ko, meron kayong iniinom na na gamot para po kung sakaling hindi talaga maiwasan na kayo ay lumusong sa baha. Tandaan na kailangan magpakonsulta kung kayo ay lumusong sa baha, ha? Kailangan nyo pong magpakonsulta sa doktor, no? At kailangan din may tamang reseta ng gamot na panlaban po sa leptospirosis. Yung pa, isa pa yon. Wag ho tayong mag-self-medicate, okay? Dahil hindi rin naman maganda yun. Okay, kailangan ho talaga kapag tayo po ay merong nararamdaman or kagaya po niyan, tayo po ay lumangoy sa bahas, talagang hindi maiiwasan, sa doktor ho tayo magpunta. Sa eksperto ho tayo magpunta. Isa pang problema kinakaharap ngayong tag-ulan ay ang basura. Pati po ang pagkolekta nito at pagdala sa mga dump site ay naging perwisyo po sa ibang lugar. Kuya Tony Pet, yan ang mga problema. Tama. Ito nga sa Makati kahapon, Martes, Agosto 18, nag-abiso ang pamahalaan ng Makati sa mga residente na may delay ang pagkuha ng mga basura dahil nga raw may mahabang pila sa dump site. Ito, papakita natin. Ito yung announcement ng Makati City LGU. May delay na raw ang pagkuha ng mga basura kahapon. Kahit sa Marikina, nagpalabas din. Maraming lugar. At sa ibang mga bayan natin, nagpalabas na rin sila ng ganitong mga advisory. Kasi nga naman, merong, dahil nga sa mga pagbabara at pagbabaha ng mga kakalsadahan, medyo may challenge. May mga challenge na kinakaharap ang mga trucks natin, yung mga garbage collectors natin. Yes. Ang Marikina City, nabanggitan ni Kuya Tony Pet noong Lunes, August 17, kailangan pong hintayin ng mga residente ang pagdating po ng garbage collection or garbage collection truck dahil nakahold po ang pagtatapon sa transfer station at materials recovery facility or MRF dahil sa pagbaha sa Rizal. Ang alam ko ang kanilang payo ay kung pwedeng yung inyong mga basura ay panatilihin muna sa loob ng inyong mga tahanan. Of course, syempre kailangan maganda ang pagkakabalot niya. O kaya nga, sa Marikina, ang bilin sa amin, at least nakatakip. Correct, may takip totoo yung naman. mismong basurahan. At nung Lunes ay nakolekta or nakapangolekta na rin ng mahigit 1,200 na sako po ng mga basura at dumi ang Department of Environment and Natural Resources or DENR sa isinasagawa nilang cleanup drive sa ilang waterways at coastal areas sa National Capital Region. May kita naman natin, my friend, napakaraming basura talaga naman. At yun ang isa sa nagiging dahilan bakit nahihirapang dumalo yung mga tubig sa mga waterways natin. Pasintabi sa mga nag-aagahan ngayong umaga, mga kabarangay. Pero talagang ito ang ating mga sitwasyon na kinakaharap nitong mga nagdaang araw. Nakita naman natin sa mga video natin itong mula pa last week. Last week. Mula pa last week. Naglulutangan, talaga lang lumulutang, naglalabasan ng mga basura ng ating mga residente. Ito naman po ang update natin sa mga nakansilang klase at pasok sa trabaho. Nag-anunsyo ng class suspension ang Malacanang dahil sa walang tigil na pag-ulan. Narito po ang mga lugar na walang face-to-face classes ngayong Miyerkules, August 19, 2026. Yan po ang ating face-to-face classes at magiging ang government offices. Nagpalabas sila ng circular ng tagubilin nga na yung parang yung structured na work from home na na kalakaran for the day. I hope yung ating mga public mga private companies ay magbigay din ng tamang abiso, no? Dahil syempre naman yung ating mga manggagawang Pilipino
Pilipino, hindi naman yan mga, my friend, ay hindi naman natin masasabi na sila ay hindi pwedeng magkasakit, lalo na sa ngayon, ano. So I'm sure merong mga ilang kumpanya siguro, mga private companies ang nagbibigay ng magandang proposition sa ating mga manggagawang Pilipino. Ang iba niyan sigurado ako merong yung sa work from home na rin. Oo. Di ba? Kung hindi naman kailangan Tama. sa opisina, Tama. makabubuti yun. Tama. Maaari ba natin balik muna ang yung ating advisory kanina, na yun, ano? Yung ating Basahin natin. Yan. Yan po yung walang mga klase at government offices, walang pasok. Ano nga ba yung mga lugar na yan? Ito, National Capital Region, Abra, Benguet, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Yan po mga kabarangay, walang pasok ngayong Agosto at 19. At 19, 2026 yan po ay Wednesday. Ito po, sa halip na pumasok sa mga paaralan, magkakaroon po ng asynchronous modality o modular distance learning ang mga estudyante. Kagaya ng aking anak. Ganun ang ginagawa ng kanilang eskwelahan. Ito po ay pang-privado. So I'm sure, pati private school, ganun din po ang binibigay. Kasi minsan, my friend, kapag Pang-publikong paaralan LGU, yan, ano? minsan hindi pa agad-agad nakakapagsabi ang mga pribadong eskwelahan na walang pasok. Parang kailangan din nilang hintayin kung ano yung desisyon ng LGU. Saka lang sila magsasabi na wala na ring pasok. Tama. So ito naman ako, sa ating mga kapwa magulang, kung saan nakikita nyo na, kasi syempre meron tayong mga nakikita ngayon sa mga post at hindi natin ini-invalidate yun. Totoo naman yung pagkatakot ng ating mga magulang, ano, para sa kanilang mga anak. Ako talaga, sa akin kung ako yung magde-decide, kung nakikita ko na hindi pa rin maganda ang panahon, ay hindi ko talaga papapasukin yung anak ko. Oo naman. Lalo na kung alam ko na yung lugar ay bahain o di kaya may hirapan yung anak ka. Kami pareho, no? Yung magsusundo at yung anak ko na makauwi rin, pati yun yung pag-uwi rin, kailangan Yun ang isipin problema. mo rin. Oo, Oo. di ba? So kung ako po sa ating mga magulang, kung nakikita nyo, na kayo kasi unang nakakaramdam niyan. Oo naman. Na hindi okay, na nakikita niyo parang bahala na lang ito. Mag-aabiso na raw sa eskwelahan na hindi ko papapasukin ang anak ko. I bet yun naman yung nararapat. Malaki ang puntos mo dun sa sinabi mo. Ang problema rin ay yung pag-uwi ng Totoo! mga anak natin. Actually, ano? yun ang mga nagiging kawawa. Oo, yung mga papauwi. Tapos yung biglaan na lang sususpindi ng ang klase, midday, papauwiin, nang hindi man lang na isinasaalang-alang ng ilang mga kinaukulan, ang perwisyong dulot nito sa ating mga kabataan, sa mga estudyante, maging syempre sa mga manggagawa na kailangan umuwi na rin. Ano? Dinaraanan natin yan. Isang beses, dinaanan namin, basang-basa ang mga Correct, estudyante, ang mga estudyante, walang masakyan. Correct. Naglalakad At alam mo, ang ano naman, ang side naman ng ating LGU, at naiintindihan ko rin sila, no? Hindi sa kinakampihan ko rin sila, pero totoo naman din ito. Ang LGU din kasi ay naghihintay ng abiso mula naman sa DOST Pag-asa. Oo. Dahil doon makikita yung yellow warning, orange warning, red warning, may mga batayan din ang LGU kung kailan sila magsasabi or mag-aabiso na wala rin pasok. Kaya kung ako sa mga magulang, ay nako, kayo na lang mag-decide talaga. Discretion. Practice. Oo. Ayan. Okay, eto na. Uy, Oo. makakausap tayo, my friend. Mula sa sa- QCDRMO. Ito, tamang-tama. Pinag-usapan din natin ito sa QC. Miss Peachy De Leon, live via Zoom. Good morning, Miss Good morning, Miss Peachy. Kuya Tony Lawan Pet Nuver and Kuya Tony Pet Gaba. Yes, good morning, Sir Tony Pet and Miss Love. Morning po. Morning, Miss Peachy. Ano, kumusta? May baha ba sa lugar po ninyo? Mga 11 p.m. po up to 4 a.m. meron pong mga reported floodings, but as of 6 a.m. po subsided na po lahat. Abayan mo naman maganda. Anong mga pag-ahanda po ba ang, kumbaga, isinagawa ng Quezon City para po maiwasang magkaroon ng hindi magandang mga resulta doon po sa ating mga residente dito po sa Quezon City? Lalo na, my friend, lalo na Miss Peachy, na napakaluwag, napakalaki ng QC. Ano, Miss Peachy? Opo, simula pa po nung Monday ay nag-activate na po kami into
red alert para po lahat po ng all hands on deck po kami. So since 6 districts po kami, we have 6 staging stations. Doon po naka-preposition ang lahat ng assets, manpower and rescue assets po namin kasama ang mga rubber boats and other materials para po in case na merong kailangan ng preemptive evacuation, forced evacuation and rescue, mas mabilis po silang mapupuntahan at matutugunan ang kanilang pangangailangan. Tapos meron din po kaming mga evacuation centers ngayon na activated po at naka-open po para po doon po namin ilalagay ang aming mga evacuees po. Ms. Pichi, wala naman po mga report ng mga residente natin na in big box, big volume po na likas natin at nasa mga evacuation center? Marami po kaming evacuees ngayon. Although bumaba po since yesterday, pero meron pa rin po kaming mga evacuees. It's 1,565 families, totaling to 6,409 individuals po. Miss Pichi, meron po akong katanungan sa inyo. Pwede ho ba naming malaman, ano hong mga lugar sa Quezon City ang madalas talagang nalulubog no sa mga pagbaha kapag may mga ganitong mga pangyari, mga habagat, pagbagyo? Okay, ibe-base po natin dito sa habagat na nangyari ngayon. Meron pong mga areas sa District 1 like Barangay Siena, Tatalon, Rojas. Sa District 2 po meron yung Bagong Silangan. Sa District 3 meron pong Quirino 2A. District 4, yan po yung Rojas, Tatalon. Tapos sa 6 po yung Apollonia Samson. Sila po kasi yung mga vulnerable and very low-lying communities na talagang para nagsisilbing catch basin po pag Yun. lalo na pag matindi ang ulan at matagal ang pagbuhos ng ulan po. Syempre ma'am, I'm sure alam niyo na po yan for so many years, yung mga lugar na yan ay nasa mababa. Ano po yung plano ng Quezon City po pala dito sa mga lugar na ito na lagi pong nalulubog sa baha? Meron bang mga solusyon na pong nakapila or pinaplano ang Quezon City? Yes po, ang Quezon City po ay may drainage master plan na nagsisilbing gabay namin for flood mitigation or intervention projects. Katulad po nung aming detention basin, meron po kaming ongoing ngayon yung third detention basin namin na ginagawa sa G. Araneta Avenue kasi ito po yung madalas talaga na nababaha. Totoo. And then meron na po yung ongoing na detention basin sa Barangay Santa Monica and Barangay Tandang Sora po. And then we also have the retention pond na nasa Quezon Memorial Circle. Meron po kaming mga storm water storage system, drainage, dredging, and clearing operations. And marami pa pong ibang projects na nakalagay po sa aming drainage master plan. Ms. Pichi, paano po ba tayo makakahingi sa inyo ng tulong? Paano ba tayo makikipagtulungan po sa inyo? Saan po kayo makokontak? Paano po ito? Okay, para po sa mga Q-citizens, meron po kaming hotline, dial 122 lang po for any emergency. At syempre, i-check nyo po sa FB page ng Quezon City ang weather updates at any emergency din po, mag-leave lang po kayo ng message dahil activated po kami, 24 hours kaming nakamonitor at hindi hihinto hanggat po ma-assure na safe po ang lahat ng citizens and communities. Kung mag-volunteer, Miss Pichi, pwede ba? At kung may mga donasyon na ibibigay po sa inyo, Saan po may paparating? paano Opo. po kayo pupuntahan? Actually, marami na po kaming volunteers since nag-activate po ang mga staging areas namin. Kasama po namin ng Bureau of Fire, ang Quezon City Police, Nice. 302nd Battalion, at iba pa pong mga NGOs na pumunta po. Mag-check-in lang po kayo sa office namin sa DRRMD po sa may City Hall. Nandoon po ang aming staging area 7 at we accept and we welcome all volunteers. We much appreciate it. And then sa mga food po, meron na rin po mga nagdo-donate ng mga food na dinediretso po nila sa evacuation centers po. Maraming salamat, Ms. salamat. Pichi. Ms. Pichi, balik-balik lamang po para sa Mag-ingat-ingat update, kayo po ha? kayo at maraming salamat po sa inyong serbisyo. Pakibigay na rin po ang aming pasasalamat sa inyong buong team. Thank you po, Sir Tony Pet and Ma'am Love. Maraming salamat po. Balik-balik lang po para sa update po, ma'am. Ayan po si Ma'am Pichi De Leon ng QCDRRMO.
siya po ang ating spokesperson mula po sa ating... Abay, yun ang gusto ko dun, my stasyon friend, doon. sa kanyang ibinalita sa atin, may mga plano sila. Oo. Sana soon, no? Or sa lalong madaling panahon ay maramdaman natin yung serbisyo nila na pagtanggal doon sa mga nagbabahang mga lugar. Oo. Diba? At sana makahingi rin tayo ng update po mula sa iba't ibang mga bayan, ano? Yung mga Oo nga. ginagawang mga measure nila riyan. Ay, totoo, Oo. totoo. Abangan Totoo niyo yun yan, ha? naman. Kahit manatili naman po nakatutok po sa ating Net25 News team. Totoo. Buong araw, buong gabi po para po updated po tayo. Manatiling ligtas at alerto sa panahon ng bagyo, habagat o anumang sakuna. Narito ang ilang mga numero, mga kabarangay, ng iba't ibang sangay ng gobyerno na pwede niyong mahingan ng tulong. Ito po, ang national hotline po natin ay 911. Ang Philippine Red Cross Bureau of Fire Protection natin, ayan po, narin din po. Philippine Coast Guard, ayan po ang number nila, 028-527-3877. Metropolitan Manila Development Authority, 136 or 02-888-24151-277. Pag-asa, syempre, 02-828-40800. Nasa Facebook po ang mga ito. Yes. As well, National Disaster Risk Reduction and Management Council. Yan po ang kanilang numero. Department of Social Welfare and Development, 02-8856-3665 or 02-8852-8081. Of course, PNP, Philippine National Police, 117 or 02-8722-0650. Ang ating Department of Public Works and Highways, kung may katanungan po tayo sa DPWH, mga kabarangay, ayan po, naka-flash din po yan. Susunod, may makakapanayam tayo, love, no? Mula sa Office of Civil Defense. Kumustahin natin ang ginagawa nilang pagtulong sa mga kabarangay. Magbabalik po ang LTE, Love, Tony Pet and Everything. Live po tayo mula sa Net25 Studios. Love, Tony Pet and everything. Ang Pinoy na may diskarte, handang ibigay lahat. Love, Tony Pet and everything. Basta para sa pamilya. Love, Tony Pet and everything. Magandang umaga, mga kabarangay. Live na live po tayo mula rito sa Net25 Studios. Love. Makakapanayan po natin ngayong umaga via Zoom ang Director ng Disaster Preparedness Service ng Office of Civil Defense. Nandito po ngayong umaga si Director Vicente Gregorio Tomas, B. Tomas. Magandang umaga po, Director. Morning, sir. Yes, ma'am. Ma'am Love and Sir And Tony Kuya Pet. Tony Pet. Good morning, Morning po. po. Good morning po sa inyo lahat. Director. Ano pong paghahanda natin, sir, na ginagawa sa paparating po na habagat at bagyo, sir? Yes, sir. Actually po, mula po nung nagkaroon ng alert advisories galing po sa ating mga science-based agencies, inalerto na po natin lahat po ng regional offices ng ating pong Office of Civil Defense at nakipag-ugnayan na rin po kami sa lahat po ng mga local disaster risk reduction management offices po ng ating pong mga local government units upang maibigay po sa kanila yung mga datos po na kailangan din po nila upang lalo pa pong paigtingin yung paghahanda po natin dito po sa mga epekto po ng habagat po, sir and ma'am. That's good to know po. Yes. Yes, Director, simula po, siguro pangatlong linggo na po natin ito, sigurado ko, wala hong tigil ang inyong departamento sa pagtulong at rescue operation. Ano po yung mga lugar po ba na, kumbaga, ay binabantayan nyo ng gusto? Yes, ma'am. Actually po, yung po mga most affected areas po, nandiyan po ang Region 3, Okay. ang Region 1, ang Calabarzon po, ang mga pinaka-apektado po nito pong ating habagat. Dito na rin po sa National Capital Region, sir and ma'am, ay tayo po ay naghahanda at lagi po tayo nakikipag-ugnayan sa lahat po ng ahensya ng pamahalaan, lalo na po yung mga local government units po. Sir, ngayon po, as of 7:33 a.m., may mga nakatala na pa rin po bang mga lugar na nasa state of calamity po as we speak? Sa ngayon po, sir, we are still gathering po yung ating pong mga datos from the different regional offices. Kaya tuloy lang po yung aming monitoring po, lalo na po ng mga flood-prone, landslide-prone, at mga hazard-prone areas po doon po sa regions na nabanggit ko po kanina.
Ito po yung Regions 3, 1, Calabarzon, and of course dito po sa NCR. At yun nga po yung pong habagat ay talaga pong very unpredictable. Pero maganda naman po yung pagbibigay ng datos po ng ating science-based agencies. Katuwang na rin po natin yung pong ating mga, sabihin na natin po, mission multipliers na tumutulong din po sa pagbibigay ng tamang datos sa ating pong sambayanan. Okay. Meron kasing ibang mga, kumbaga meron hong, actually sa DOST Pag-asa, no, may pumasok ng isang bagyo at posibleng may paparating pang isa pang bagyo, Director. So, paano ho ang gagawin natin sa sitwasyong ito? Yes, ma'am. Actually po, araw-araw po, naka-alert po sa OCD yung pong ating pong operation center. It's a 24/7 facility. At kahapon po, nagkaroon po tayo ng National Interagency Coordinating meeting. Kasama po dyan yung other thematic pillar agencies po ng ating pamahalaan. Sa NDRIMC po, nandiyan po ang DOST Pag-asa, ang DILG po, nandiyan din po ang DSWD being response pillar, at yung pong DepDev at 10 po ng ibang agencies of government, DOH, ang security sector, AFP, BFP, PNP, Coast Guard, at sama-sama po tayong nagkakaroon po ng ugnayan at sharing of information and data po upang mai-redirect po natin yung assets na mga naka-standby po, yung mga SAR, mga rescue teams, at prepositioning na rin po, if I may share po, gaya po dun sa mga flooded areas na affected po, there are about 840,945 families po. This is sa Region 3. At ang affected persons po, sir and ma'am, is 2,842,594. And sa assistance naman po, if I may share po, galing po sa DSWD at Yes, mga po. local government units, umaabot na po, sir, ma'am, almost or more than 760 million pesos po of food, non-food items, and other relief goods na ibinahagi na po sa different evacuation centers doon po sa most affected regions. Okay. Director, syempre, base doon sa mga sinabi niyo po sa amin kanina na may mga lugar talaga na sobrang apektado nitong mga yung ng pagbaha dahil sa habagat, ang paano ho natin mapaparating ang tulong na yan kung may mga ganyan, may mga kalsadang hindi pwedeng madaanan, Oo, yung mga grid may mga natin ay may mga blocked. pag Opo. landslide po, ano yung susunod na parang magiging plano po ng opisina po ninyo, sir? Yes, ma'am. Thank you po. Maari pong tayo ay makipag-ugnayan sa pinakamalapit po na yung tinatawag natin na city, municipal, or local government units na disaster response and risk reduction management offices. Kung naman po, later po, I can share with you yung mga hotline numbers. Gaya po kanina, yung ating pong kasama sa QC, 24/7 din po sila, ma'am and sir. So kaya po talagang ang pangunahin pong mission natin ay to keep our people, the public safe and less destruction to properties by the early pronouncement and advisories given by the concerned agencies of government. Mag-ingat lang po Yes. tayo, ma'am sir, sa proliferation of fake news. Correct, Dahil isa po pa dito yan. po Opo ma'am, sir. We have been trying to address this, pero yun po, ang maganda po dito, nandiyan po kayo, ang ating pong mga media na nagbibigay po ng mga tamang datos at sa sinong agency of government na pwede or even the private sector and non-government entities na magtutulungan po. Kaya po, ang importante po dito yung pakikipag-ugnayan sa tama at accredited agencies or sabihin na natin, mission multipliers pagdating po sa pagbibigay ng relief, rescue, and other mission-related tasks pagdating po ng mga ganitong mga unfortunate events po dahil po sa habagat. Director, since narito na rin po tayo at nagbibigay na kayo ng mga tagubilin, may mga paalala po ba kayo sa ating mga kabarangay? Ngayong meron tayong mga pinagdaraan ng mga calamity.
Yes, sir. Thank you po, Sir Tony. Tony Pet. Actually po, yung pagbibigay po ng advisories at saka mga weather forecast, ito po ay isang templated system. Normally po, we get it from science-based agencies like Pag-asa, DOST, and then dumadaan po dito sa OCD, and then amin pong ito ay binibigay po sa National Disaster Risk Reduction Management Council upang magkaroon po ng exchange of competencies and sino po yung agencies of government na dapat pong tumugon before we forward it to the Office of the President para po dun sa propagation of the right message and advisories po para talagang dumaan po sa proseso at hindi po tayo basta nagpapahayag ng hindi po tamang datos. So Tama po. our advice po is please to keep safe, to listen to the advisories of our local government. And of course, yun pong gaya po ng ginagawa po ng inyong programa is to give real-time updates. So ito, sumunod lang po tayo. Wag po tayong lumangoy sa baha. Tama. Umiwas po tayo dyan. Yung sakit po na ibinibigay ng tubig baha ay hindi po maganda sa kalusugan po ng ating mga kababayan, lalo po ng mga kabataan, sir. Totoo po. Tama. Director, last na lang po, paano po ba kayo matatawagan? Paano po matatawagan ng inyong tanggapan? Yes, sir. We have hotline numbers. Siguro po after this pong ating exchange of competencies, we can give po sa inyo para po mas We can flash po natin. Opo. Yes. Yes po, sir, ma'am. Because po we need to check din po kung yung connectivity minsan po kasi because of the weather, Correct, minsan sir. po naapektuhan po yung ating connectivity system. Maraming salamat, Director Vicente Gregorio B. Tomas ng Office of Civil Defense. Maraming salamat ho. Sir, maraming salamat Thank po. you po, Balik-balik ma'am. lamang Thank po you sa po, sir. update. Salamat po, sir. Dahil po sa tuloy-tuloy paghagupit ng habagat, nagtaas po ang presyo ng ilang bilihin naman sa mga palengke ayon sa Department of Agriculture. Narito po ang mga gulay at isda na tumaas ang presyo kada kilo. Okay? Ang gulay po, sa gulay po muna tayo, ang cauliflower, mula po 120 to 270 pesos, naging 180, grabe, hanggang 350 pesos. Ang pechay bagyo naman po ay 40 pesos hanggang 120, naging 40 pesos hanggang 150 pesos. Laki ng itinatalo, ano? Talagang malaki, my friend. Lalo na rin na meron tayong krisis sa gasolina. Hindi ba nakakadagdag din po yan. Ang carrots man po, 70 pesos hanggang 160 dati. Ngayon po ay 70 pesos hanggang 170 pesos. Ang mga cabbage naman po, 40 pesos hanggang 90 yung lumang presyo. Ngayon po ay 60 pesos to 160 pesos. Ang palaya, 50 to 150 ay naging 90 to 220 pesos. Ang eggplant, 70 pesos hanggang 150, naging 110 hanggang 200 pesos. At ang string beans, 70 to 150, naging 100 pesos hanggang 240 pesos. My friend, ito rin ang isa pang nakakalungkot dahil dito sa mga landslide sa bandang Cordillera, Norte, hindi oo. po ba marami tayong mga gulay ang hindi mai-deliver madala sa mga merkado. So meron tayong mga gulay na nakita na itinatapon na lamang. Oo, wastage. Oo, Ang laki ng wastage. meron tayo, I think, cabbage or yung ating mga pechay bagyo. Ayan, napakarami po. So, siguro din ho, yun din yung ating mga kababayan, yung ating mga magsasaka, yung ating mga nagpapakahirap na makabigay ng produce natin, ay kailangan din nating matulungan yung mga kababayan natin, mga kabarangay natin. Oo. Ito, my Nakikita friend. naman natin, pinapost natin, may mga sectors, di ba? May mga sector na nagpo-post ng mga dilema nila ngayon sa kanilang Yes, mga, totoo. mga produce. Ayan, ito, dumako tayo sa mga isda naman. Ito, Love. Oo, yung mga isda. Nako, syempre, maapektuhan din yung mga isda na yan. Kasi Oo. hindi ba yung ating mga mangingisda, may hirapan din. Nako, medyo mataas din ito, my friend. Galunggong, 309 pesos to 400 pesos. Ang bangus, ang ating pambansang isda, from 160 to 320 pesos. Tilapia, 156 pesos to 200 pesos. Laki.
Ang laki, oo. Nadodoble halos yung presyo ng ating mga bilihin. Just when kailangan mo mag-impok ng pagkain ngayon, Totoo. di ba? Totoo rin Talaga may naman. challenge din At na makabili eto ng mura. Nasa challenge na rin ngayon ng ating mga kabarangay kung paano iba-budget ang kanilang pera para sa kanilang pamilya o kahit mag-isa ka lang, medyo may hirapan ka rin kung ganyan ang mga presyohan ng ating mga bilihin. Nako, sa gitna po ng tuloy-tuloy na sama ng panahon at walang tigil na pag-ulan, wala rin pong tigil ang buong lakas at tapang na pagharap ng mga Pinoy sa kalamidad na nararanasan. Narito po ang ilan naman sa mga nakaka-good mood, salamat na balita na nakalap natin kahapon, August 18, na nagpapakita naman na kahit na tayo ay nasa panahon ng habagat at bagyo, may dahilan pa rin para harapin ang araw ng positibo. Yan. Again po, ito po yung mga karanasan po ng ating mga kabarangay Yes. na i-share lang sa atin po. Isang kabarangay ang nagpakita ng malasakit sa ilang rider at kapwa motorista niya dahil nga sa pagtupi niya ng kanyang side mirror para ligtas na makaraan at makasingit ang mga nagmumotor habang umuulan at ganun mabagal ang daloy ng trapiko. Totoo. Malaking bagay yan. Konsiderasyon, di ba, sa mga Oo. side mirror. Lalo na rin, my friend, na yung ating mga nagmumotor. Sigurado, basang-basa yung mga yan. Kahit ano pang sabihin yung maglagay ka ng pananggalang sa ulan, pag Oo. ganyang napakalakas. Hindi pa rin. At isa pa pala, yung ating mga motorista, lalo na yung mga motorsiklo, mag-iingat din sa mga lubak Ingat. sa kalsada. Kasi pwede kang matumban yan. Kaya magmabagalan mo talaga kayo hanggat maaari. Kung nakita nyo mataas ang tubig, kung nahunin nyo ituloy, huwag Tama. nahunin nyo ituloy. Tama. Kanina mabanggit ko lang, marami tayong nadaanan ng mga rider. Ang lakas ng ulan kanina, Talaga. papunta rito sa studio. Tapos tuloy-tuloy pa rin ang pagbibigay ng serbisyo. Kaya't kawan, syempre, kaunting konsiderasyon Yes. sa ating mga rider. Kung may mga pagdidelay dahil talaga namang mahirap ang kanilang Kaya dapat- ginagawa ngayon. May libreng towing services ang Metropolitan Manila Development Authority or MMDA para sa mga nalubog, nabalahaw at naipit sa baha. Mga kabarangay, hanggang Biyernes po yan, Agosto 21. Yan po pinapakita po natin. Libreng towing service sa mga sasakyang nalubog, Maganda yan. nabalahaw at naipit sa baha. Yan po. Yes. Pumping stations naman po sa Navotas City at Pasay City. Maganda naman po ang naidulot ng mga pumping station sa Navotas City dahil nakatulong daw ho ito, doon po sa kabawasan ng pagbaha sa kanilang lugar ayon po sa DPWH. 6 po ang naayos at nagamit nilang pump at inaasahang may paparating pang 3 na Kailangan makatutulong ding maibsan ang baha. May mga cleaning at clearing operation din pong ginagawa ang DPWH kahapon sa Diokno Pumping Station, Pasay City, pati sa ilang bahagi po ng Metro Manila para makatulong na agad na humupa ang mga baha. Nakikita mo, my friend, yung mga basura pa rin, Oo. Yun talaga, nakikita mo, isa yan sa nagbibigay ng problema at bigat ng problema. Eto, my friend. Ito, libreng doxycycline ngayong tag-ulan. Ayan po, ilang lugar sa Metro Manila, gaya ng Makati at Maynila, ay nagbibigay ng libreng doxycycline para sa mga hindi maiwasang lumusong sa baha. Ito po, ang gamot na ito ay nakatutulong na pigilan ang pagkalat ng bakterya sa katawan, lalo na ito ay may kinalaman sa leptospirosis. Correct. Diba, pag tayo sumusuong sa pagbabaha, sa mga baha na yan, ang leptospirosis nakaambayan. At ang doxycycline ang matibay na panangga. Maaaring makuha ang libreng doxycycline sa Makati, sa Barangay Health Center sa Palanan, 24/7 Primary Health Care Facility at sa Ospital ng Makati. Available naman po ito sa Maynila sa 44 na health centers at 7 ospital sa lungsod ng Maynila. Maging ang University of Santo Tomas ay nagbigay din ng libreng Nice. doxycycline supply sa kanilang mga estudyante kasi nga naman, alam natin Totoo, yan, ang notorious. UST, laging yan nilulubog. Oo. At isa itong preventative na measure, lalo na ang universidad nga na nasa Espanya, Sampaloc na talaga naman bahay. Yes. Yung mga lugar dyan, yung mga establishment dyan, talaga namang nagsasuffer din. May sinagawa ring misting sa ilang kabahayan
sa Carnation Corner, Talisay, Barangay Malanday, Marikina City para makaiwas sa dengue. Yan, Yun naman pinapakita ang natin gusto mga natin. kabarangay. Talaga naman, yung ating mga LGU naman ay gumagawa rin ng paraan. Maraming salamat naman po sa ating mga rescuers at fire volunteers sa walang sawang pagtulong at malasakit po sa ating mga kabarangay. Lalo na yung ating yung ating mga naglilinis ng mga Kakalsadahan, waterways, yeah. mga naglilinis. Alam mo sila yung ating mga volunteers at mga rescuers, sila yung sumusuong, my friend. So, sana rin yung ating mga kabarangay halimbawa, kung alam nyo naman na ang inyong lugar ay talagang maabot hanggang bubong na ang mga pagbaha. Naku, kayo nang magkusa na umalis para yung ating mga rescuer na rin ay hindi na rin sila masusuong din sa hindi magandang sitwasyon. So, kayo rin po ay talagang safety first, kumbaga ang lagi nating iisipin. At talaga tulungan. Tulungan Totoo, talaga. totoo. Ang At word paniwala natin lang ngayon. sa totoong mga news bureau. Reputable di ba, sa na mga tamang, news agencies. Huwag po Katulad tayo na lang maniwala syempre sa iba. ng mga ipinopost natin dito Yes, sa sa Net25. Net25. Online at maging sa telebisyon. Yes. May mga kwento po ng mga pagbabayanihan at pagtutulungan ang mga kabarangay natin. Sa Lubao, Pampanga, isang non-government organization ang namigay ng 50 mga relief pack para sa mga naapektuhan ng matinding pag-ulan sa Lubao, Pampanga. Yan po, pinapakita natin. Yes. Pinapakita natin Correct. ngayon. Yan, oh. Sa Quezon City naman, nagsagawa ng rescue operation po ang Youth in Action for Protection, Fire and Rescue sa mga residenteng stranded dahil sa baha sa barangay Doña Imelda. Isa rin yan sa laging nakalubog. At barangay Tatalon, Quezon City. Ligtas na bang naisalba ang mga nangangailangan po ng tulong. Ayan Naku. po. Maraming salamat po sa Ang Youth galing in ng ating Action mga for rescuers. Protection, Salamat Fire and po sa Rescue inyo. Grabe Volunteers talaga. Incorporated. Yan po ang Yes. kanilang ipinamahaging mga photo Yeah. update nila. Thank you so much. Maraming salamat. Sa Lian, Batangas naman, mabilis na rumisponde ang Philippine Coast Guard at inilikas ang mga residente ng Sitio Oh, Bagbag, wow. Barangay Prenza, sa Lian, Batangas. Nakipagtulungan po sila sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office at sa Bureau of Fire Protection ng Lian para maisagawa ang pagtulong na iyan. Ganda. Yun talaga pag yung mga Pilipino, laging nagkukusang tumulong. Oo Yan. naman. Nagkaroon naman ng Matagal flushing operations Sa atin. naman sa bayan po ng Taytay. Ito po ay paglilinis upang maalis ang mga putik. Nako, yun yung alam mo, mas mahirap yan, my friend. Pagkatapos yung ng putik, pagbabaha. bato, Oo. correct, at iba pang mga Yan debris ang sa kanilang naiiwan. mga kalsada at tuluyang maging ligtas ang pagdaan ng mga motorista. Isa pa to doon sa ating mga kabarangay na sumusuong sa baha. Make sure na you're protected, lalo na yung sa paa. Kasi hindi mo alam kung ano yung matatapakan mo, ano yung dadaan sa Tatama paa sa'yo. mo, di ba? Nako, napaka-delikado ho talaga ng Oo. ginagawa. Ang ganda naman ng ginagawa nito. Ang tagal niyan. Pag ganyang may putik, napakatagal ayusin. Yan ang naiiwan kapag Yes. kapag natatapos ang mga pagbabaha. Yes, Naiiwan yes, sa atin yes, bukod yes. sa basura, putik. Yes. Diba? Purak. Again, pasintabi Yan sa yung Managaga. mga mga sa Kainta, Marikina, noong Rizal. naalala mo nung Ondoy? Oo, Hindi ba yan yan ang din. naging karanasan ng ating Napakataas mga ng ano pero nun, ng Marikenyo? putik na yun. Oo, totoo. Diba? Yan totoo. talaga sa Rizal, yan po talaga ang ilan sa mga problema nila pagkatapos po ng pagbaha, pag bumaba na yung tubig. At ang sinasabi nga nila, kailangan agad nilang maglinis dahil kung hindi nila lilinisin yung kaagad, titigas yun eh. Oo. Mas mahihirapan po silang tanggalin yung mga putik na yun. Tama, tama. Mga kabarangay, narito ang ating Facebook page ng Net25 para po sa inyong update sa ating comment section. Ngayon, live na live po tayo. Kung meron kayong mga photo, mga video, Correct. gamitin lamang po ang ating online service ng platform ng Net25 para po sa inyong mga update. o mga Yes, dulong. kung meron kayong mga video, pictures, sige ho, pwede nyo pong i-share sa amin. Kami po ay lagyan nyo lang po kung anong lugar yan, anong update po ninyo, para ho maibigay din mo namin at ma-report namin sa ating mga kabarangay. Tama. Mga kabarangay, magbabalik po ang Bantay Bagyo at Habagat dito sa LTE. Love, Tony, Pet and Everything. Live na Nalaman live po po tayo kayo. mula sa Net25 Studios. Good morning po. Ang Pinoy na may diskarte, handang ibigay lahat. Love, Tony, Pet, and everything. Basta para sa pamilya, love and love. Love, Tony, Pet, and everything. Ang umagang patiin, Love, Tony,
Maraming salamat po sa ating mga kabarangay na sumubaybay ngayong umaga. Ang tabayanan po ang ASPN, ang kada umaga at syempre ang Mata ng Agila sa tanghali dahil magbibigay din po sila ng update po. Tuloy-tuloy sa na ating nila hanggang mamayang hanggang gabi. mamaya po yan, hanggang Mata ng Agila. Prime Dahil time. sigurado maraming hanggang sa mga Mata ng update Agila para po sa International. inyong lahat. Opo, maraming salamat kay Miss Peachy De Leon po ng QCDRRMO at sa kanyang mga team members sa inyong Yes. tanggapan. Maraming salamat po sa Correct. inyong serbisyo. At maraming salamat din po sa ating mga kaibigan na nagpapatuloy, nagbibigay ng tulong sa atin para tayo Tayo maka-ere. naman, kailangan din naman natin yan para tayo ay makapagbigay sa kanila ng Tamang serbisyo. Tama. Di ba? Mar and Fen Herbal Food Supplement Trading. I-add to cart na mga favorite product na swak sa health goals mo. Available online at sa mga piling tindahan nationwide. Easy to order po yan. Anytime, anywhere, mga kabarangay. Beauty and wellness the natural way only from Mar and Fen. Maraming Yan, salamat. Maraming salamat, Maren Fen. Maraming salamat, Isay. Eto naman, maraming salamat, Pure Gold. As always, laging nandyan sa Pure Gold, always panalo. Thank you po. Inaanyayahan po namin ang lahat na mamili at mag-avail ng mga panalong promo at sa Pure Gold stores nationwide. Marami po kayong pagpipilian na panalong deals, Hako to P-Wallet, every first of the month ang promo po na yan. Meron din po silang 10% cashback straight to your P-Wallet across all Pure Gold stores on participating items na i-feature po every month naman, my friend. Napakaraming produkto nila na yung presyo, panalo. Steady lang ito. Yes. Always price packs. Everyday essentials. Bumibili ako nito. Na may mga presyong hindi gumagalaw po ito. Mga produkto nila para mas easy ang budget planning mo. Always 59 pesos ang white bread na hanggang ngayon meron ako. Napaka-generous ng supply niyan. Malaki raw yung white bread, Malaki. ha? Kaya sabi ko nga, generous. Ang dami hanggang ngayon. Kinakain namin. Lalo na nitong tag-ulan. At Yes, may perfect. tendency magkaubusan ng supply. Always 99 pesos pang adobo cut. Always 89 pesos ang paper towel. Interfolded at always 99 pesos ang bathroom tissue. Ginagamit naman natin po lahat yan. Siguraduhin nakalike at nakafollow sa mga social media account ng Pure Gold para updated kayo sa mga panalong promo at deal. Dahil sa Pure Gold, always panalo. Thank you po, Pure Gold. Hashtag always panalo. Mga kabarangay, palagi tayong mag-iingat. Yan po dapat ang unahin natin. Safety first. At manatili ligtas sa mga paparating pang bagyo, baha at iba pang pagsubok na ating mararanasan. Lagi din tayong magtulungan at patuloy na alalayan ang isa't isa. Siyempre, lagi nyo rin po kaming kasama. Ang certified kabarangay nyo, ito po ang LTE Love, Tony Pet, And everything. Stay safe and stay dry, mga kabarangay. Ingat po kayo! Tutok lamang po buong araw buong gabi sa Net 25. ASPN na po. Pati sa ating mga social